Magandang pagpapalang gabi po. Nasa Exodus chapter 20 na po tayo at ang aking babasahin ay sa verses 1 to 6. Ito po ang 10 utos ng Diyos. Ang sabi rito, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, sasambahin sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan. Hanggang dito na lamang po pala. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, tayo po ay mag-share sa Exodus chapter 20 verse 7 to 10. Huwag mong gagamitin na walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos na tiyak paparasaan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at takbusin mo ang dapat gawin, subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho. Ang sino man sa inyo, kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 20, verse 11 to 14. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at nilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 20 verse 15 to 17. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasa ang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Yun lang po. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ay sa Exodus chapter 20 verses 18 to 20 para po kay Seshi sa Tagalog version. Sabi po rito, nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trompeta, at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nangingig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami. 20 last verse, kaya sinabi ni Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya at nang hindi kayo magkasala. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share ng ating pong daily devotion. Dito na po tayo ngayon sa Exodus chapter 20 at ang aking pong share ay muli dito po sa verse 21 hanggang verse 26 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, verse 21 po,
Ngunit nananatili pa rin sa malayo ang mga tao ni Moises. Si Moises lamang ang lumalapit sa makapal ng ulap na kinaroroonan ng Panginoon. Verse 22 po, ang pamagat po, ang mga utos tungkol sa mga altar. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Gumawa kayo ng mga altar na yari sa lupa, at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat para po sa ating devotion. Tayo po ay nasa chapter 20 na po ng Exodus at sa pagkakataong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang verses 1 to 6. Sabi po rito, "And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments." Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin namin ni Hanami ay makikita sa Exodus 20 verse 7 to 11. "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days should thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, and thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor the daughter, the manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherever the Lord blessed the Sabbath day and the hallowed it." Yun lang po, purihin ng Diyos. A blessed morning to everyone po at ibabasa ko po si Sis Maylene's English translation sa Exodus chapter 20 verses 12 to 16. Ang sabi po rito, "Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal." 16, last verses, "You shall not give false testimony against your neighbor." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. A blessed morning to everyone. Ibabasa ko po si Red para po sa Exodus chapter 20 verses 17 to 20 sa English translation. Sabi po rito, 17, "You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.
18. When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance. 19. And said to Moses, Speak to us yourself and we will listen, but do not have God speak to us or we will die. 20. Moses said to the people, Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 20 verses 21 to 26. Ito po ang nakasaad. And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was. And the Lord said unto Moses, Thou shalt see unto the children of Israel, Ye have said that I have talked with you from heaven. Ye shall not make with me gods of silver, neither shall ye make unto you gods of gold. An altar of earth thou shalt make unto me, and shalt sacrifice thereon thy burnt offerings, thy peace offerings, thy sheep, and thine oxen. In all places where I record my name, I will come unto thee, and I will bless thee. And if thou wilt make me an altar of stone, thou shalt not build it of hewn stone, for it thou lift up thy toll upon it, thou hast polluted it. Last verse. Neither shall thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness be not discovered thereon. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless.